Hi, ito muli si DJ Max. Tara, magkwentuhan ulit tayo. Nako, sisiguraduhin ko sa inyong masasaktan na naman ang puso nyo. Tara, magsimula na tayo. At syempre, shout out sa ating mga avid listeners kay Angela Hoson 5480 from Abu Dhabi, at Beer for Love 6981, at Amelia Castillo, at Marvin Espanya, at Jerry Salpuno, at Gary RJ, at kay Dominador Patawaran. Yan, thank you so much po sa walang sawang pagsuporta at pakikinig po sa amin. Sa mga gusto pong ma-shoutout sa susunod na video, mag-comment, like, and share lang po sa ating tampok na istorya ngayon. Thank you so much po. See you! Akala ko nung una ay sinasanay ko lang siya bilang trainee ko. Ngayon ko lang napagtanto na sumasayaw na pala ako sa ritmo ng pag-ibig ko sa kanya. Magandang gabi, DJ Max. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jason, 21 years old, graduating student sa kursong BS Accountancy. Aktibo sa university. Sa katunayan, ako ang presidente ng isang hip-hop dance club. Achiever, kilala sa school dahil sa natatangi kong itsura at 5'7" na taas, singkit at maputi. Tumanda akong hindi ko na-explore ang sarili kong kasarian. Ang buong akala ko kasi ay straight ako at normal lang na magka-crush sa mga babae pero hindi ma-inlove. Hindi pala. Dahil isang Javier ang gigising sa aking puso. Gaya po ng nasabi ko. Modesty aside, sikat ako sa school. Sanay ako sa atensyon dahil iba ang karisma ng isang dancer. Napapalibutan ako ng magagandang estudyante. Nalilink sa kanila. Nagkakaroon ng panandaliang ugnayan. Pero walang nagtatagal. Siguro dahil priority ko ang pag-aaral. Pero natigil ang pagiging playboy ko nang mag-audition si Javier sa aming dance group. Biglang lumiko ang aking landas. Hindi ko inasahang iibig at masasaktan ako ng isang lalaki. Matanda ako ng 1 taon kay Javier. Nung una, ayoko sa kanya. Ni hindi ko siya binigyan ng pasadong grado sa audition. Pero aminado ako, malakas ang dating niya. Sa tansya ko, nasa 5'6" siya. Maskulado. Kayo na lang humusga, pero may nakabibighaning mga mata. Malalim ang kanyang tingin, makapal ang kanyang mga kilay, at ang kanyang mga labi ay mapupula. Parang walang bisyo. Ina-acknowledge ko na ang itsura niya ay swak sa aming hinahanap. Sapagkat tsak na makakapanghila siya ng maraming fans sa oras na isalang namin siya sa performance. Pero kung ikukumpara ko siya sa ibang kandidato, hindi siya lulutang para sa akin. Marami pang mas magagaling sumayaw. Pre, kalimutan mo na ang talent. Natututunan ng pagsayaw. Isipin mo kung gaano siya kapopular dahil sa itsura niya. Bentahan sa grupo natin. Gusto ko siya. Assignment mo yan, Jason, ha? Ikaw ang hindi sumasang-ayon, kaya ikaw ang mag-train sa kanya. Ito ang habilin sa akin ng mga seniors ko pagkatapos ng audition. Kapag inaalala ko ngayon, natatawa ako ngunit may pait ding kasama. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon. Rainy season nun, malamig. Kahit incoming third year college pa lang ako, isinama na ako sa panel of judges. 4 kami nun, kasama ang presidente. Marami ang nag-try sumali. Marami ring ang naligwak. Ang hinahanap kasi namin ay yung mas pitik sa galaw at may itsura. Huli na nang dumating si Javier. Mag-aalas 7 na ng gabi yata yun. Humingi siya ng sorry dahil tinapos muna daw niya ang last class niya. Hindi ako na-impress sa kanyang pagsasayaw, pero ang grupo at ang mga nag-audition ay aliw na aliw sa kanyang kagapuhan. Pagkatapos niyang sumayaw, ay tahimik siyang umupo sa isang silya.
Hindi nakipag-usap kahit kanino. Nakatuon lang sa cellphone. Turn off sa akin yon. Doon pa lang ay makikita mong hindi siya makakasundo ng maraming tao. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit gaya ng iba, hindi ko matanggal ang tingin ko sa kanya. Hindi ko maiwasang obserbahan siya. Na-curious ako sa katauhan niya habang pinapakinggan ko ang pamimilit ng aking mga seniors na siya'y aking sanayin. Palihim ko siyang sinusulyapan hanggang sa mahuli niya akong nakatingin sa kanya. Banayad siyang tumango sa akin at ako namay naasiwa. Napaliko-liko ako ng mga mata. Namalat yata ako nang titigan niya ako. Nang i-anunsyo ang mga nakapasa, sinabihan ako ng presidente naming kausapin siya para makapagpalagayan kami ng loob. Napakamot na lang ako ng ulo. Buti sana kung magandang babae, pero lalaki boss. Nilapitan ko siya at binate. Matipid na ngiti lang ang isinagot niya. Hindi ko alam kung paano ko siya i-approach. Hindi ako sanay. Isa pa, para akong nalulula sa mga mata niya. Napakalalim kasi. Napakalalim niyang tumitig. Nang magsialisa na ang lahat, kami na lang ang natira sa studio. Sinikap ko pa rin siyang kausapin. Congratulations, Xavier! Anong breakdown mo para maturuan kita ng steps na ipapaperform natin sa susunod na buwan? Yumuko siya at nag-isip. Pero hindi ko inasahan ang kanyang isasagot. Sir, kinuha niyo lang ba ako dahil may tsura ako? Natigilan ako. Yun naman kasi ang totoong dahilan. Gusto ko sana maging honest, pero nang magkatitigan kami, parang umurong ang dila ko. Hindi ko maunawaan ang nararamdaman ko. Ayoko siyang masaktan. Kaya umakbay na lang ako sa kanya at inakay siya palabas. Kuya Jason na lang. Hindi naman ako teacher eh. Kaya huwag mo na akong tawaging sir. At teka, nasa ng cellphone mo? Save ko na ang number ko. Text mo ako kung anong oras tayo magpa-practice bukas. Umuwi ako sa boarding house na siya ang laman ng isip ko. Pasulput-sulput siya sa utak ko sa tuwing nagpo-focus ako sa pag-aaral. Mali yata. Dapat ako ang humingi ng number niya. Bulong ko sa sarili. Mag-alas 11 na nang matapos ako mag-aral. Humiga na ako sa kama. Bahala na siya kung ayaw niya. Pero pagkapikit ko ng mata, bigla siyang nag-text. Kuya Jason, si Javier to. Pwede ka pa bukas ng 5 p.m? Napabalikwas ako. Agad kong nareplyan ng ayos lang. Nang mag-good night na at magpasalamat siya, napangiti ako. Nababakla ka na yata. Biro ko sa sarili. Kinabukasan, nawala siya sa isip ko. Nag-focus ako sa subjects ko. Kung hindi niya ako minessage ulit ng 3 p.m, makakauwi ako nang hindi ko naalala ang pinag-usapan namin. On time ako palagi, pero nagulat ako nang mauna pa siya sa studio. Nakasalamin siya at nagbabasa ng libro. Zoology. Naka-jogging pants na gray at white na sando. Napatingin ako pero biglang napaiwas. Hindi dahil sa iya, kundi dahil masyado siyang nakakagulo ng isip. Tumayo siya at lumapit at nakangiti. Kuya, nandito ka na pala. Good afternoon. Hindi ako nakasagot. Nakatitig lang ako sa kanya. Uminit ang pisngi ko. Napatingin ako sa libro niya. Ha? Javier? BS Biology rin ang course mo? Lalong umaliwalas ang ngiti niya. Pareho tayo, Kuya Jason. Bagay na bagay sa kanyang salamin. Hindi ko kayang i-contain ang kilig ko. Tinuruan ko siyang mabuti para bang bukas na ang performance. Sa tuwing inaayos ko ang kanyang galaw at postura, napapatitig siya sa akin. Hindi ko kayang magbabad sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko ay hinihila ko palapit sa kanya sa tuwing nagsasalubong ang aming mga tingin. Sanay ako sa same-sex relationships. Sa training at sa nature ng club,
Normal lang ang makakita ng ganon, pero hindi ko mapicture ang sarili ko na papasok sa ganong relasyon. Subalit kay Javier, parang nababaklas ang paniniwalang straight ako. Habang tinuturuan ko siya, hindi ko naiwasang hawakan ang kanyang braso. Hindi ganyan, ibaluktot mo. Parang ganito oh, sambit ko. Hindi ko sinasadyang manatili ang kamay ko sa kanya. Parang may dumaloy na kuryente sa pagitan naming dalawa. Tinanggal ko ang kamay ko, pero mabilis niya itong nahila pabalik. Teka kuya, hindi ko alam. Ulit, ulit please. Napasinghap ako. Parang sumasabay ang kabog ng dibdib ko sa beat ng kanta. Umuulan ng malakas sa labas. Wala ni isang tao sa koridor. Napalunok ako. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na hayaan ang kamay kong turuan siyang malaya. Tumaas ang kamay ko papunta sa kanyang balikat. Banayad kong iginalaw ang kanyang mga braso habang ako'y nasa kanyang likuran. Kahit malakas ang musika, naririnig ko ang aming mga paghinga. Nagkakasabay kami sa bawat paglutang at pag-alsa ng aming mga kamay at paa. Napakainam sa pakiramdam, boss. Elementary pa lang ako, sumasayaw na ako. Marami na akong naturuan, pero sa kanya ko lang naramdaman ang kakaibang saya sa puso. Nagpatuloy ang aming lihim na pagtatagpo. Sa loob ng ilang linggo, hindi na ako nangingiming hawakan siya. May mga pagkakataong kumakain na kami ng sabay sa kantin, nagbabasketball, minsan ay may suntukang biruan. Pero kapag nasa practice, kasama ang grupo, tahimik lang siya. Para siyang may dalawang katauhan. Hindi ko rin ipinapalata na close kami. Kami lang talaga nakakaalam ng kung ano ang meron kami. Isang linggo bago ang freshman night, inaya niya akong mag-practice sa kanilang boarding house. Pagdating namin, walang katao-tao. Nagsiuwian daw ang kanyang mga housemates sa kani-kanilang probinsya. Nag-practice kaming mabuti. Hindi ko mapigilang purihin siya. Ang layo na ng galaw niya kumpara nung audition. Komportable na siyang sumayaw. Pagkalipas ng ilang oras, nagpahinga kami. Habang nagpupunas ako ng pawis, muli ko siyang pinuri. Pagkakaguluhan ka ng tao sa freshman night, ang galing mo na talaga. Ngumiti siya. Iisa lang naman ang gusto kong ma-impress. Napatigil ako. May pinopormahan ka ba? Nginitian niya ako at nilapitan. Kinuha niya ang tuwalya sa kamay ko at marahang pinunasan ng aking muka. At bago pa ako makapagsalita, naramdaman ko ang labi niyang dumampi sa akin. Banayad, puno ng damdaming tila matagal na niyang kinimkim. Gusto kita, Jason. Bulong niya. Parang napatid ang paghinga ko. Namilog ang mga mata ko. Nabingi ako sa paghalik ng ulan sa bubong. Napatitig ako sa kanyang mga mata. Payapa niya akong pinagmamasdan. Bumaba ang aking paningin sa nangingislap na pawis niyang katawan. Hanggang sa kusang kumilos ang aking mga paa, idinampi ko ang labi ko sa kanya. Hinaplos niya ang aking pisngi. Dahan-dahan, parang isang sayaw na matagal na niyang kabisado. Wala ng musika, tanging tunog na lang ng ulan ang pumupuno sa pagitan namin. Nang magtagpo ang aming mga noo, sabay kaming napapikit na tila ang mundo naming dalawa ang siya na lang natitira. Sa oras na yon, nakalimutan ko ang entablado, ang palakpakan at papuri. Ang naiwang mahalaga na lang sa akin ay ang init na pinili naming ibahagi. Akala ko ito nang simula ng lahat. Handa ko na siyang ipakilala. Pero nang buksan ko ang aking puso sa kanya, nag-iba ang ihip ng hangin. Javier,
Masaya ka ba sa meron tayo? Tanong ko isang gabi habang nakahiga sa kanyang paanan. Oo naman, sagot niya. Ready ka na bang sumeryoso sa atin? Napatigil siya sa pagsuklay ng aking buhok. Jason, bata pa tayo. Ang dami pang daraan sa buhay natin. Marami pa tayong makikilala. Ang point ko, baka magbago pang isip mo. Ako simulat sa Paul, alam kong hindi ako straight. Pero ikaw, naririnig ko ang mga kwento tungkol sa iyo. Baka in the end, magkagusto ka sa babae. At ako, ang maiwang wasak. Hindi ko alam na ganun pala kasakit ng magmahal. Gusto ko siyang panindigan, pero wala namang mali sa sinabi niya. May reputasyon nga naman ako sa mga babae noon. Takot ako na baka sa huli ay tama siya. Na ako pa ang makasakit sa kanya. Mas gugustuhin ko pang ako ang masaktan. Bumalik sa dati ang lahat. Hindi na kami nagkaroon ng special training. Hindi na rin kami masyadong nag-uusap. Umiwas siya sa pagsabay sa akin, pero palihim ko pa rin siyang sinusundan paminsan-minsan. Mayroon na siyang kasamang lalaki sa library. Maputi, singkit na mga mata. Kamukha ko. Sa tuwing nagkakasalubong kami, ngumingiti at nagtitinginan kami na parang ang daming nais habuling kwento. Isang taon nang nakalipas. Wala akong naging girlfriend. Wala akong dinate. Malapit na akong graduate. Ako ng president ng club namin sa dance club. Pero hindi pa rin nagbabago ang tibok ng puso ko para sa kanya. Siguro naman sapat na ang isang taon para mapatunayan ko sa sarili ko at sa kanya na mahal ko talaga siya. Sana sa graduation ko, single pa rin siya. Iilang buwan na lang hihintayin ko at doon muli ko siyang lalapitan at sasabihin walang nagbago. Mahal na mahal ko pa rin siya. Dalangin ko na sana kami pa rin ang magkakatuluyan. Hanggang dito na lang DJ Max at maraming salamat sa pagbasa sa kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Jason. O ano, natapos mo hanggang dulo? O diba? Hindi dapat tayo katulad ni Jason. Minsan, kailangan natin maging handa sa pagmamahal para hindi na makawala. Di natin alam kung pagka-graduate ba niya ay maging sila. O nasayang lang yung oras. Nasayang lang yung panahon na dapat sana sila ay may tuturing ng lovebirds. Pero ganyan talaga ang love. Hindi mo inaasahan na darating at hindi mo rin inaasahan yan minsan kung kailan mawawala. Muli, ito po si DJ Max. Samahan niyo po ulit ako sa mga susunod pang kwento. Pag ako'y binibiro mo, ang lahat ng yan sa aking totoo. Mga titig mo ay tumutunaw sa puso ko. Pag ako'y nasa tabi mo, ay kay lakas ng kaba sa dibdib ko. Ang hiling ko lang sana'y malaman ng puso ko'y sawa na sa biruan. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingap, dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunang magmahal. Baka masaktan lang.
Pag ako'y nasa tabi mo, ay kay lakas ng kaba sa dibdib ko. Ang hiling ko lang sana'y malaman ng puso ko'y sawa na sa biro